So paano natin nakuha yung isda na yon? Ang sekreto doon ay yung Japanese na lure fishing na sistema. Ito yung nangyari. Good evening guys. Dito ko ngayon sa Anyuji Temple. So dito tayo sa area 10. Kasi expected nyo yun yung bachi. Kung wala, punta tayo sa Oval. Lumipat tayo guys. Ayan guys, lumipat tayo dito sa Oval. Sumama tayo sa Nogari. Lipat tayo guys. Wala dito. Walang bachi ngayon. Pangatlong lipat natin guys. Dito na ako ngayon sa Yaguchi Passmark sa east side. Malalim pa yung tubig kaya hindi tayo piling bumaba. Dito muna tayo sa sa sinking pencil na na manik. Dito muna tayo sa guys. Dito muna tayo sa mababaw. Yung unang backline. Sa blowing. Change muna tayo sa guys. Dito muna tayo sa Jolty. Kinagat guys. Hindi natin nakuha. Dito tayo sa Jigworm pa yan, pero mas magaan. Dito muna tayo sa Tank Grounds guys. Sa BG guys. Dito muna tayo sa sinking pencil guys. Dito muna tayo sa manik na maliit. Dito muna tayo sa rolling bait. Dito muna tayo sa Naraji. Sa retrieve tayo. Kanina normal retrieve, pass retrieve. Yan naman lift and fall. Kailangan bago-baguhin natin yung ating retrieve style. Hindi natin nakuha guys. Yeah. May isda dyan. Meron dyan. Change tayo sa mas mabigat. Ito Tracy. Dito tayo sa Weber. Layo niya. Ang hala. Yes. Kinagat niya talaga. $45. Yan. Balik tayo sa ating hit lure guys. Ito yung Weber. So paano natin nakuha yung isda na yon? Ang sekreto doon ay yung Japanese na lure fishing na sistema. So yung una ay nag-iba-iba tayo ng lure. So nag-lure rotation tayo mula sa jigworm, sinking pencil, sinking minnow, floating minnow, at maging sa vibration. At dalawang klase ng vibration ginamit natin, yung normal na vibration, yung ABS, at saka yung pangalawa is yung metal vibration. So yun yung unang system. So dito sa Japan, pag naglo-lure fishing ka, standard dyan yung lure rotation. At pangalawang sistema ay iba-ibahin natin yung lure retrieve. So kanina ang ginamit ko ay normal na retrieve, slow retrieve, pass retrieve, lift and fall. At maging sa lift and fall, ang ginamit ko ay dalawang klase. Isang standard na yung one touch, or kaya naman dalawa. 1-2, or kaya naman is yung mahaba na slow lang ganon. So yun yung pangalawang sistema. Ang purpose noon ay para mahanap mo kung ano yung pattern for the day. So lift and pull tayo. Ngayon naman tatarget natin yung malayo. Peace out guys. Finally. First time ko makakuha ng yung ating pangalawang kuha. Kuroday uli.
balik tayo sa ating hit lure na Raji para sa ikalawan nating kuroday. Ito yung Japanese na system sa lure fishing. Fish on. Fish on guys. Fish on, fish on, fish on. Malapit lang sa atin. Fish on, fish on. Fish on. Ah! Yeah. Kasi nag-i-explain ako sa video guys. Ang lapit lang sa atin, kuroday. Mga 7 meters lang. Yeah. So, ito ating hit lure. Hindi natin nakuha. Kasi nag-i-explain ako guys. Pero meron pang kuroday. Pangatlo na sistema, yung Ashimoto Kara. So magsimula kang mag-target sa malapit lang muna sa'yo. And then, dahan-dahan, malapit sa'yo, sa gitna, at saka sa malayo. So, tatargetin mo muna yung unang break line na malapit sa atin. So, nasa ashi or nasa paanan mo lang. So, yun yung itatarget mo. Ngayon, dahil mababaw, so ang tinatarget ko is yung middle at saka yung malayo. Kaya kung mapapansin mo, malakas na yung cast ko kasi kinakailangan kong maabot yan. Magsimula ka sa malapit, papunta sa gitna, papunta sa malayo. Yung ikaapat na lure fishing system ng mga Japanese, yung level naman, yung depth naman. So magsimula ka muna sa itaas, and then sa middle ng tubig, at then sa ibaba. So yung depth naman. So ngayon dahil low tide na ngayon, so nasa ibaba kami. Kaya kung mapapansin ay mga vibration ng ginagamit namin. Pero nung nagsimula ako kanina, sa itaas muna ako. So gumamit ako ng sinking pencil na talagang sa lang. Although sinking pencil siya, pag hinihila mo, sa lang siya sa top na layer ng tubig. And then pagkatapos noon, nag-change ako sa sinking minnow para maano naman natin yung middle portion ng tubig. And then ngayon, dito tayo sa vibration para sa bottom naman. At ang ikalima na system naman ng Hapon sa pag-fishing, sa lure fishing ay yung ido or magta-transfer ka ng spot mo. So ito yung pangatlong lipat ko na ito. Kasi pumunta ako doon sa Anyuji. So wala, gumamit ako ng mga floating lure kasi nga nag-expect ako ng bachi at saka maraming sabi doon kaya floating lure. Wala. Pumunta ako sa Obal, wala din. Kaya pangatlong lipat ko. So ito yung standard ng mga Hapon dito na kinakailangan na yun yung kumbaga ito yung sistema ng mga Hapon na kailangan nating i-apply dyan sa Pilipinas para makakuha tayo. Dito naman tayo mag-target guys. I-target natin yung malayo. Mag-change lure tayo guys. Dito tayo sa Dimoryo. Mula sa Ligare. Pison guys. Pison guys. Pison. Pison. Ay, isa. Ating kuha. Kinagat niya kita. Karpa. Yes. Pangatlong kuha. Ito lang kinain niya. Karpa. Okay. Okay. Karpa.
Dito tayo sa Dimoryo ng Ligare. So naglo-rotation tayo at nakuha natin yung karpa. Gamit natin ito. Dito tayo sa napulot ko rin to. Jado naman. Raid. Hindi natin nakuha. Ano kaya yun? Sabi. Talagang may sistema ang mga Hapon pagdating sa lure fishing. Kanina, pinakita ko yung 5 lure fishing system ng mga Japanese na magagamit natin sa Pilipinas. Una ay nag-lure rotation tayo. Nag-try tayo ng iba't ibang klase ng lure mula sa jigworm, floating minnow, sinking minnow, sinking pencil, vibration, at saka yung metal vibration. Pangalawa ay binago-bago natin yung lure retrieval at saka yung lure action natin mula sa normal na retrieve, slow retrieve, dead slow retrieve, fast retrieve at maging yung lift and fall na 2 klase ng lift and fall, yung 1 pitch at saka yung 2 pitch na lift and fall. Pangatlo na lure fishing system ng mga Hapon ay yung pag-target nila sa Ashimoto o yung malapit lang sa paanan natin or malapit lang sa ashi mo or sa paa mo. Mula sa malapit, gitna at saka malayo, doon tayo magsisimula. At yung pang-apat na lure fishing system ng mga Hapon ay yung pag-target naman sa depth ng ating isda. Nagsimula tayo sa top, then sa middle, column ng water at saka sa bottom na layer ng tubig. At ang panglima na lure fishing system ay yung tinatawag dito na edo or kaya naman ay lipat. Yung kinakailangan mong lumipat ng spot kung feel mo na wala talagang response. So nakatatlong lipat tayo. Doon ako nagsimula sa Ankoji Temple, doon walang response. Lumipat ako sa Oval, walang response, kaya mabilis kagad akong lumipat. Pumunta ako dito sa Yagutsi Passmark sa right side. At yun nga, gamit natin yung lure rotation, change ng retrieve speed, at yun, hindi tayo na zero ngayong gabi. Para sa iba pang mga fishing technique na magagamit mo sa Pilipinas, make sure na panoorin mo ang video na ito. And of course, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, i-click mo ito. Ito si Erwin sa Fishing Sigbin na nagsasabi na ang fishing ay napag-aaralan. Fish on. Fish on.